Magaan na buhay mga coders, welcome back sa ating channel. Tara samahan niyo ako sa pagpatuloy para sa magandang buhay. Discuss natin ang output ng calculator code natin, step by step at sabay-sabay nating aralin ang data types at variables. Read line console.write, console.writeLine at ibang escape expression. Okay, so ito yung ating code calculator by example. Ito ngayon yung ating output ng una kong calculator. Nandirito yung 300. Ito yung output. Correct natin ito mamaya. At ito yung second calculator natin. Ito yung user input natin. So mag-input tayo ng dalawang numbers. Magkakaroon ng mathematical expression by switch expression. At magkakaroon ng option selection at ang ating output selection. Okay mga coders, discuss ko rin kung konti pahaging sa inyo ang ating example variables, no? String, variables at data types. Itong string, integer, float, variables, and bool, ito ay mga data types. At ito yung variables name natin, pwede natin tawagin ito kahit anong name, wag lang ang C# na word. So ngayon, pwedeng saging to, balinghoy, or uling ang gamitin natin at ginamit ang arithmetic equal sign para mag-assign ng value niya. Halimbawa, ang hello world sa string na naka-enclose siya sa double quote. At variable na integer, float ito, at ito yung character, any character, at ito ay true or false. Okay, so discuss din natin pahaging ng konti mga coders ang ating value at range ng ating integer. Ito ay 32-bit signed integer at ito yung ating float at double. So parang ito yung ating pagkakilanlan ng ating mga data variables. Okay, talo na tayo mga coders sa ating code. Puntahan na natin kaagad ang ating console application code, ang main. So mayroon tayong line numbers na 1 to 73 or 76 at tapos discuss natin ito line by line, madalian lang ito mga coders. Ngayon, ang gagawin natin, tingnan natin ulit yung ating code, yung ating output at mayroon tayong mga kunting idadagdag rito. Halimbawa itong add, hindi nakatab. So ayusin natin ito at ayusin natin itong 300 at dagyan natin ng kunting ganda at ayos ang ating code. Okay mga coders, so balik ulit tayo dito at ito yung ating console write line ng hello classmate na ginawa natin last week. At ito ay naka-comment out, kaya hindi ito nag-display sa ating output. Ngayon, ito ay ginamit natin na double slash. At ang pag ginamit natin naman ang malakihang pag-comment out ay gamitin natin ang slash asterisk. Ngayon, ito ngayon ang dineclare natin na variables A, B, C. And then ito ay dinefine natin ang data types na integer at nilagyan natin ng initialized value na 200 at 100. Ngayon, pwede rin tayong magdagdag dito ng double at gawin nating letter D at gawin natin ang tuldokowit. Next, kung mapapansin niyo doon sa ating output, mayroon tayong right line na dalawa, unang istansa at pangalawang istansa doon sa ating output at ito ay right line at right. Ngayon, itong right, wala itong new line. Ngayon, itong right line, may automatic ito na new line. So, ibig sabihin, pag gawa ka ng program na ganito, ang susulat na execute na next line 23 ay mayroong nasa next stanza na. Ngayon, itong ating right line ulit dito na C, ang mangyayari, nagkaroon siya ng idinugtong niya dito sa right line data, sa right line string. So ngayon, i-correct natin to, lagyan natin ng escape sequence na \n. So pag nilagyan natin yan, makukorek na yung 300, pupunta na yun sa next stanza or sa next line or sa new line.
Next, ito na yung ating code. So dahil nagkaroon na tayo ng variables, pwede na natin itong gamitin. So C equals the mathematical operation na ginamit natin, arithmetic expression. And then, kinonsole right line natin C, at ngayon, itong ginamit natin na D, ni right line din natin. Kaso wala tayong mathematical expression. So gawin natin itong mathematical expression. Una muna, hindi pwedeng mag-right line ng D na wala namang ilalagay na D, kundi magkakaroon ng error. So ngayon, magsusulat tayo ngayon ng expression na D equals minus, ang gagawin natin, A minus B. And then, huwag kalimutan ang tuldukuwit. Okay, mga coders. Tuloy-tuloy lang natin at itong read key, ang next code natin sa line 32 ay ito ay ang temporary na mag-i-stop ang console, magbi-blink lang doon yung ating cursor at mag-aantay ng init key at ang key natin ay ang spacebar. So, i-run natin ito mga coders at mamaya at maglalaman natin ang ating output. Next is continue natin ang calculator number 2. So nag-declare ulit ako ng panibagong numbers para unique siya, yung num A, at initialize ko sa 0 at itong ginawa natin ang title ng console calculator. At ngayon makikita nyo na mayroong escape sequence ulit siya na carriage return. Ito yung automatic enter. So ito ang naintindihan ng compiler. Ngayon, ang mangyayari naman, pwede rin natin i-enter pero may enter na automatic na siya, nilagay na natin. Ngayon, ganun din sa next new line. New line ngayon, nilagay natin dito sa ating beautification, nilagyan natin ng harang. Ngayon, sumunod natin sa number 43. Sa line number 43, dito na hanggang line number 48, magtatanong na siya ng ating number. At makikita natin, ginapit natin dito ang console.readline. No, ito ang type ng data na ito ay string data type. Kaya nakikita nyo bakit kinumbert ko ngayon ito sa integer. Gawa ng ang ating num natin ay integer. So dapat compatible siya paggawa natin ng dito sa left side. So compatible siya at magiging integer to integer. So pwede nang walang error na lilitaw. So wag tayong malilito mga coders. Napakasimple. Ganun din ang gagawin natin sa next number. Okay, so next, ang gagawin natin, magagawa na tayo ng option. Ito yung gagawin nating display. So mayroon naman tayo dito. Ito yung add na hindi naka-align. So gawin natin escape sequence tab. So nagmamanipulate na tayo ng string. Lagyan natin ng \t. Okay, so ngayon mamaya sa program mag-a-align na siya. Next, ngayon, i-write natin. Ngayon, magtatanong ngayon ito. Ito, magtatanong dito. Write your option number. Ngayon, maglalagay tayo ng any number, any selection natin. Add, subtract, multiply, divide. Next, pagkatapos natin nito, po ang line number 60, execute niya, magsiswitch. Ngayon, ito na yung switch expression na kung saan isi-select natin yung ating ito yung expression, console readline. Galing ito yung sa sinelect natin dito. At ngayon, ito ngayon yung ating case switching. At dito, ito yung label natin. At ngayon, dito ima-match kung tama yung, pag nag-match, match ang expression. Ngayon, dito ngayon ang gagawing execute niya kung ito tama ang expression na select natin. At kung makikita natin, right line ngayon ang ginawa natin. So, ngayon, mayroon tayong arguments dito. Ang arguments naman nakalagay sa to double quote. Ang double quote hanggang dito lang sa num. At mayroon dito yung mathematical expression. So, num1 plus num2. At itong plus, ito yung concatenation. Ibig sabihin, idugtong natin. At ano naman itong $sign? Ito yung interpolation string expression na kung saan itong num ay nakapaloob sa quantifiers na braces. Ito ay ipiprint niya yung value ng num at num2. So pwede nating i-manipulate ang string sa ganitong modifier, no? So malinaw na mga coders. So practice na lang tayo at magagamay natin ang paggawa. Magbasa-basa rin tayo ng Microsoft documentation tungkol sa C# at malalaman natin lahat ng mga sikreto doon. Okay mga
coders, ipagpatuloy natin. Bakit may break? So ito yung pag-stop na ng sequence ng sequence terminate ng switch statement pag nagpasok na ito sa case matching. Okay mga coders, after that sa line number 76, ito na yung mag-antay na, mag-show ng any key, magtatanong sa atin at i-read key natin. So, run na natin itong mga coders at kung ano ang ating result. I-build solution ko muna siya and then start. Pwede ring automatic start ang gagawin, no? So, para mabilis ang ating pag-debug at pag-inspect ng ating output. Okay mga coders, antayin natin itong start na lumabas hanggang sa ito ay wala pa. So nag-build pa siya. So tapos na. So lumabas na yung start. Ngayon lakihan natin. Maximize start. So pag start siya, lumabas na ang ating console. So ayun na. So yung character dito, nagkaroon na ng next new line. So, yung 300, ito na. So, ano itong 300, 200? I-improve ulit natin ito mga coders. Ngayon, mag-space key ako. Ngayon, lumabas na number 2, number 3, at mag-select ako ngayon. So, ito yung pag na-correct na rin natin ito, na-align na yung add dito. At ito yung selection na sinasabi natin na right console na dito sa same stanza, same line. So, nag-aantay siya ngayon. Gawin natin na A, at ngayon execute niya yung result maging 5. So mag-exit ngayon ang console. Ngayon dagdagan natin na mga coders ang ating code. So i-code natin yung right line cell, lagyan natin ng interpolation, manipulation ng string. So lagyan natin ng $sign, tapos lagyan natin ng double quote plus concatenation, yung add natin plus C. So, ngayon wala siyang error. So, doon sa loob, ilagay natin yung literal nating ipiprint at yung quantifier na braces. So, the sum of A, quantifier natin na braces. So, at plus quantifier ulit equals, so, equals A plus B equals bakit plus ito? Equals, okay. So, yan na ang nilagay natin. So, ngayon ito, nilagay ko itong plus kanina. Sinabi ko na ito yung dugtong, concatenation, at itong C wala ng double quote daw dahil ito ay declared na as variable at data types of integer. So, run natin ito mga coders. Start natin. So, hindi natin binuild. So, antayin natin kasi magbi-build siya ulit at tapos magdi-display na ngayon ang ating console. Antayin natin. So, ayan na ang ating console mga coders. So, ayun na siya. The sum of 200 plus 300 equals 300. So, ito na yung ating minus. So, pwede rin nating dagdag gawin nyo ito. Dagdagan. So, para practice tayo. So, continue tayo sa space bar. So, gawin natin na 45, space bar, enter, space bar. So, gawin natin na 45 ulit. Ngayon, gawin natin na A or S minus. So, 0 siya. So, okay yung ating calculator, no? So, kasi mayroon tayong mathematical expression na ginawa doon. So, depende sa iyo yun kung ano ang gawin nating manipulation na gagawin. So, nasa programmer din yon. At kung may mga sekreto, kayo na ang makakaalam doon. At style na natin yon. Okay, mga coders? Okay. So, skip ko na to. At ngayon, turuan ko kayo na mag-debug. So, ang debug natin ay maglagay tayo ng breakpoint dito sa line number dito sa dulo na to. Ngayon, siguraduhin lang natin na ito ay debug at ito ay any CPU. Next, so right-click natin or F9 ang gawin natin. So magre-read dapat ito. No? So gawin natin dito sa my statement. Okay, so dito sa my space, hindi pwedeng maglagay ng breakpoint kasi walang i-run dyan. So ngayon, i-run natin. Start.
Good. So, nakita natin, nag-stop. So, saan siya nag-stop? Pupunta dapat siya dito sa line number 37. So, mag-input nga tayo number 3. So, nag-start na nga siya. Oh. So, pumasok siya sa loob. Kung titingnan mo ito mga coders, itong A, nandyan yung 100 o 300. Andito, point mo lang dito. So, makikita mo yung value. Andito din yung 200. So, ito yung ating code. C300, D100. No, pag nilagay mo rin dito, ito yung 100, isusulat niya sa console. So ngayon, pag in-start natin, kinontinue natin F11 ang gagawin or continue, no? So ngayon, pupunta siya, magtatanong siya ulit ng number. So gawin natin 3, control, enter, 34 enter, so 4 enter, and then M, enter, and then tapos na ang ating calculator. So napakadali lang mga coders. Subukan ninyong gawin yon at malalaman nyo rin ang lahat ng bagay na ito. So mga coders, tanggalin na natin ang breakpoint, i-click mo lang at yun na siya ang ating program. Sa susunod nating video mga coders, improve natin ulit ito at ito halimbawa ay paano kung halimbawang ang ating input ay A, B, C, D rito. So hindi siya dito halimbawa nag-input tayo ng 1 2 3 4 hindi ASD, no? So i-correct natin to, gawa natin ito ng if else statement ang check. So magkakaroon na ng mga comparison kung tama ba, kung siya ba ay may check and balance na ang gagawin natin sa program. So madali lang mga coders, hanggang dito na lang, no? Ito pa pala mga coders, ito yung comment out, no? Na-discuss ko na pala to kanina, slash. At ito rin yung carriage return na sinasabi natin na nandito sa program. Tuloy-tuloy lang dito sa may console calculator, ano, escape sequence, \r at new line. Next, itong buong line number 17 to 73, gagawin natin tong class para ang main natin ay i-call na lang natin yung class na yon dito sa main. Okay mga coders, hanggang dito na lang. Maraming salamat at thank you very much.